Yan. Hello comics people, we're live. Welcome to Indie Comics Podcast. Ako si Mel Kasipit and kasama ko yung isa sa mga magagaling na komikero natin ngayon, si Sir Ras Molina. Hello sir, welcome to Indie Comics Mel. Podcast. Maraming salamat sa invitation dito sa Comics Podcast, Indie Comics Podcast. Hello. Ano tawag ko? IK Peeps ba? IK Peeps? IK Peeps yung tawag sa mga nakikinig. Sobrang liit nga ng community. Medyo maliit pa yung community ng IK Peeps kasi medyo Indie Comics Podcast hindi na namin kinuha yung parang mainstream na comics kasi masyadong madami nang gumagawa eh. Oo. Tama yun. At kailangan talaga ng suporta ng mga indie rin na creators. May mga napanood na ba kayong episode ng IKP, sir? Yung mga podcast na napapanood ko, yung lalo na nung pandemya kasi, di ba, parang lahat tayo naka-tune in. So, napanood ko yung mga interviews niyo with Budget, with Ian. I think nakisali pa ako dati kila Toto. Yung mga ganun. Yan, masaya lang yung interview namin. Walang walang plano-plano. Basta ginawa lang namin para ma-promote yung indie comics. So, ang ginawa niyo comics, yung ginawa niyo sir itong mga nandito, 66, Josefina, saka 1201. May mga iba pa ba akong hindi nasama dito na ginawa niyo? 66 Book 2 with Mikey Marchan. Yun, 4 na yun. Tapos yung translated into English na Mr. Tino, Book 1 and saka Book 2. Yung mga international version. Oo. Napanood ko yung interview mo with Duy Tano. Yeah. Kailan ba yun? Last month ba? Month. Before tapos inawardan daw yung Josefina. So congratulations. Yes. So nabanggit niyo din doon sa to Ace. Oo. Nabanggit niyo sir doon na sa podcast na ni Duy na favorite niyo noon yung funny comics, tama? Correct. Ano yung super fan ako ng funny comics kasi nga yung funny comics dati, di ba, nabibili natin sa sari-sari store. So, hindi ko makakalimutan yan kasi tuwing nagpapagupit ako, so pag mahaba yung buhok natin, di ba, every 2 weeks, every 3 weeks, hindi yung labas eksakto nung comics na yun. So, bago ako pumasok sa barbero, bibili na ako ng funny comics. So, yun na babasahin ko habang ginugupitan ako. So, talagang ang laki nung ambag nung funny comics sa akin in terms of my creativity and also parang the way I sort of look at comics. Kasi talagang mas doon ako na influence more than the Marvel and the DCs. Ako din nung nagsisimula akong magbasa ng comics noon, Bata Batuta at Funny Comics yung Bata Batuta. yung sinusundan ko noon. So kung paano Bata Batuta yan? Bata Batuta na comics? Sila Alice Kamatis? Comics. Siya yung kalaban ay yung katapat ni Funny Comics na pambata din. Sino mga bida doon sa Bata Batuta? Anthology din siya eh. Yung nung time na binabasa ko siya, ang sikat na series doon yung Cosmic Quest. Hindi siya ganun hindi siya ganun kasikat as Funny Comics. Sino yung sikat? Kasi nung sisimula ako, yun yung unang-unang trabaho ko as a director and writer of Bata Batuta, not the comics. Yung Bata Batuta na show. So, bata ka pa masyado para maalala siguro, but ewan ko sa mga nakikinig o makikinig. Sila Alice Kamatis, sila Cardong Kayod, yun yung mga parang bago mag-batibot, kasi batibot I think came later. Ito yung mga mascot na sumikat eh. So, naalala ko rin nga yan, yung Bata Batuta na parang comics anthology. Gasi yung gumawa nung Bata Batuta. Correct. Naalala ko yan. Yung nung time ng nung bata ako, Batibot yung sikat. Batibot. Mga tapos, 90s na yan, 90s. Tapos yung isang katapat niya yung At Iba Pa. Yun yung show. Yung Bata Batuta, baka hindi na nakarating sa amin sa Pangasinan. Mas generation ko yun eh. Ako naman lumaki sa Sesame Street. Kasi 70s. So Sesame Street saka The Electric Company. Yun. Tapos yung tuwing Sabado, Saturday Fun Machine. Yun yung mga pinapanood ko eh. Tapos after nun, The Archies. The Archies.
Yung Sesame Street naman na encounter ko siya sa GMA7 na. Mga sila, panahon na ni Elmo yan. Mga nandun na sila Elmo. Panahon na ni Elmo. Sa amin, wala pa si Elmo noon eh. Parang sila Big Bird pa lang. Pero nung panahon na yun, nagre-replay sila ng nagre-replay sila ng mga reruns ng mga old na episodes. So, napapanood ko rin yung mga lumang skits nila. Ang crazy ng Sesame Street noon, hindi tulad ngayon eh. Parang, iba kasi yung buhay pa si Jim Henson eh. So, iba rin yung nandun pa siya with Sesame Street and iba rin kasi yung 70s nung panahon na yun. Medyo a little bit wilder in terms of saka medyo progresibo and experimental talaga yung ginagawa nila in terms of hindi pa uso yung mga woke na jokes. Tapos tsaka iba yung mga kanta, iba yung mga slant, alam mo yung ganun. Talagang para sa akin parang yung height nung Sesame Street for me kasi parang talagang experimental lahat eh. Lahat ng every week pag may lumalabas parang bago. Lumaki ba kayo sa sir? Cable TV o sa free TV din yung pinapanood nyo noon? Wala. Yung lumaki ako, nung bata ako, dahil itong pag-usap natin ay Holy Week, no? Yung Holy Week, wala akong mapapanood. As in, wala akong mapapanood na stasyon. Wala talaga. Lahat patay. So, isang station lang yan. Usually, nag-i-air ng 7 Last Words, yung mga ganun. Tsaka, yung reruns ng mga Moses. So, yun lang mapapanood mo. So, wala ka talaga mapapanood. So, nung growing up, siguro meron lang ako mga 6 channels. 2, 13, 4, Channel 9. 5. Wala pang 5 ata nun. Wala pang 5. PTV4. PTV4, which was the government. RPN 9. GMA7, Channel 2, yan, mga ganun. Yun lang yung Wala pang cable nun. So, yung may mga UHF channel nga pero hindi nakakarating sa amin eh. Hindi nakakarating kasi lalo na kung yung TV mo hindi naman ganun ka high-tech pa ng mga panahon na yun. Lumaki ako na black and white pa yung TV. As in growing up. Ako din, black and white. Black and white na Zenith. Yung yung gaganon pa yung Ganun. Tapos yung mga antena na lalagyan mo ng tinidor saka para makahanap ng signal. Yun. Medyo hassle nga eh. Yung ibang channel, kailangan mong hawakan yung antena para makuha yung signal. Isang oras ka nakahawak na gano'n para lang makuha mo yung tamang signal, di ba? Tapos alam mo yung Channel 9 ba yun na yung oras nasa baba. Diba? So, hindi mo lang yung oras para buksan mo yung Channel 9, tingnan natin kung ano oras. Yun lang yung channel na may oras. May oras sa baba. Ay, nako. So, nung lumalaki tayo yung remote ng mga magulang natin, di ba? Lipat mo nga sa Channel 2. Lipat mo nga sa Channel 4, di ba? So, ikaw yung utusan lagi. Kukunti pa lang yung mga palabas noon na pambata eh. Kaya minsan nag-aaway pa yung parents kasi yung iba gusto balita tapos yung mga bata gusto cartoons. Parang I think nung malaki-laki na ako, diyan ang pumasok yung mga Voltes 5. So, isang buong linggo, isang robot yun eh. So, Voltes 5, Daimos, Mazinger Z, Grandizer ba yun? Basta isang buong linggo nandun yun. Tapos, abangan mo tuwing alas 6. Kapag uwi mo sa bahay, panoorin mo. Tapos Sabado. Puno-puno ng cartoons. So, Saturday Fun Machine, tapos merong The Archies, yung mga ganun. Nagsaya din noon eh. Tapos biglang natigil nung nag-martial law, nawala lahat. Nawala lahat. Pati mga arcade, nawala. Yun yung mga pinupuntahan natin nung panahon na yun eh. So, yun, isang kawalan yun na nakawan tayo ng kabataan natin nung panahon na yun dahil lahat na putol, di ba? And watching Voltes 5 now, parang it's not the same eh. Parang watching it as an adult, siyempre, na-increase na yung panlasa natin sa storytelling, tapos yung appreciation natin sa animation, di ba? Nag-iba rin. Pero nostalgia na lang siya. Pero sayang yung kung na-enjoy mo nung panahon na dapat mo sanang na-enjoy yung Voltes 5. Sana ganun eh. So, malaking gap sa kabataan din natin yun. Kasi hindi natin masyadong na-enjoy. Iba talaga yung sense of wonder kapag bata ka eh. Parang everything is special, tas maganda.
Pero ngayon, hindi ko alam kung paano na yung na-experience ng mga bata kasi magaganda na yung effects. Sobrang accessible na rin ng mga cartoons. So hindi ako sure kung hindi lang yung mga pinapanood nila, even yung mga gaming. Grabe ang gaming ngayon. Hindi lang yung how they play the game, even the narrative. Ang ganda ng setup nila pagagawa. Dati yung panahon natin that's lang yung mga graphics. Yan yung eroplano, yung dot na yan. Tapos mga baril-baril parang siya. Yung ang panday, di ba? Alam mo yan, ang panday. Yung dalawa lang, yung tut, gumagano, lumilipad-lipad na siya gano'n. So, pero masaya na tayo noon, di ba? Parang high-tech na sa atin yun. Tapos mas pa tayo noon, mas naglalaro tayo sa labas kaysa mga video games, cellphone. Pagpatak ng, kagaling ko sa eskwelahan, automatic na yan. Matic na, nagbabike na ako. So, alis na ako yan. Hindi ako hinahanap ng magulang ko kasi, di ba? Hindi ka naman hinahanap ng panahon na yun eh. Ngayon, hindi. Wala ka lang sa dali. Parang, nasa na, telepono, di ba? Basta pagbaba ng araw, tapos madilim na, saka uuwi, di ba? Alam kasi nila na pag nagutom na yung anak nila, babalik pagdating ng hapunan. Tsaka wala nga akong helmet nung panahon na yun eh. Nagbabike lang ako eh. Dala ko yung BMX ko, paikot-ikot lang ako. Yung nga, uso nga yung BMX noon. Nag-ano ba kayo, tricks noon sa BMX? Meron kaming parang, pero hindi ko naman nasusubukan. Pero, yun, lumaki ako doon sa bike tsaka skateboard eh. Hindi rin ako natuto masyado mag-skateboard, pero madalas ako mag-bisikleta ng mga panahon na yun. Kami noon sa Pangasinan ka ba lumaki? Sa Pangasinan ka ba lumaki? Sa Pangasinan, oo. Taga Pangasinan din kasi kami. Saan kayo doon? Tatay ko sa Bayambang. Okay. Ako sa Lingayen. Lingayen, Yun, marunong kayong magsalita. Iba rin ang probinsya kasi, di ba? Akit ng puno, di ba? Parang iba rin ang tatambling-tambling sa dayami. Di ba? Kasama mga kalabaw at saka mga kabayo, di ba? Iba rin yung experience nun eh. Tapos yun yung parang gusto ko pa-experience sa mga anak ko din ngayon. Kasi parang, di ba? Saan tayo nakakita ng kalabaw ngayon? Wala akong itang kabayo. Sa probinsya na lang. Probinsya na lang, di ba? Even sa probinsya, umuwi tayo ngayon, hindi na rin ganun rural eh, di ba? Parang very city. Sa Dagupan nga, very, very city na eh, di ba? Iniiwasan ko nang pumunta sa Dagupan ngayon kasi sobrang traffic na. Grabe. Hindi na siya katulad noon na pwede kang pumunta kung gusto mo tapos pumasyal kasi nandun lang yung mga mall noon. Kapag nandito ko na sa Manila, parang lalakad ka lang, magkakatabi na yung mga mall. So it's not special anymore. So parang siguro doon sa kada city parang naging magkakamukha na yun, no? Parang wala na yung distinct color kumbaga ng town. Iba na siya. So ano yung mga doon kayo ba lumaki sa Bayambang, sir? Hindi, dito ako sa Manila lumaki. Dito ako sa Manila. Pero pumapasyal-pasyal kayo doon sa Pangasinan paminsan? Hindi na ganoon kadalas. Kasi wala na rin kaming pupuntahan masyado doon. So hindi na yung ganoon kadalas. Yung love nyo sa comics, nagsimula ba siya sa Bata Batuta talaga or before that may mga na-encounter na kayong comics? Nagsimula talaga yung pagsusulat ko sa mga bata dahil yun nga yung una kong trabaho. Dahil nagsimula ako sa Bata Batuta bago ako magpunta sa advertising. So parang yung exposure ko sa pagsusulat sa mga bata, I guess doon nagsimula. Pero yung comics talaga, lumaki ako reading yun nga yung mga Wakasan, mga Itutuloy, yung mga Liwayway dati. Kasi yun lang naman yung mababasa mo eh. Kunyari, sasamahan mo yung nanay mo sa parlor. Palengke. Parlor pa yung tawag. O kaya palengke, di ba? So wala kang gagawin pag nakabit-bit ka tsaka, di ba, sumasama ka sa nanay mo habang nagpa-parlor siya eh. Di ba? So parang wala kang gagawin kundi magbasa kung ano man yun nandun. Karaniwan, comics na nandun. Yung mga gawa ni Carlo J. Caparas, yung mga Jingle Magazine na nakakalat, mga Liwayway, mga Home Hits, mga ganon, puro ganon. So, di ba, parang kung ano yun nandyan, yun yung basahin mo. So, parang ganon din yung exposure ko. Kasi wala naman pera pambili ng sarili kong comics, no? Except for funny comics kasi medyo mura-mura ng konti. Mas mura. Magkano yung funny comics noon nung time mo? Hindi ko na maalala, pero
Kaya kasi nakakabili. Oo. Siguro. Oo. Wala pang 20 ata eh. Parang less than... Hindi, mas mura pa siguro yun. Kasi naabutan... mga 15 pesos siguro, less than. Naabutan ko kasi 1998, 1999, 2000. 750 yung ano. 750. Siguro baka 5 piso siguro nung panahon ko. Oo. Tsaka ang lulupit ng mga artist na nandun. Larry Alcala, Ronnie Santiago. Di ba? So lahat legends eh. Legends ng comics eh. May particular... Hindi ko natago eh. Oo. Kaya, ay sayang. Ako natago ko pa. Pero natago yung mga mo pa? Galing. Yung mga later na lang, mga 1999 onwards, yun yung naitago ko. Pero yung mga... Kasi nag-collect na kami noon, nung grade 1 ako, mga 1993. Bata Batuta and Funny Comics. Yun yung nawala na. Sayang nga. Kaya mas luma. Tago may paborito ba kayong artist? Item na yun. Noong time na Oo. Halimbawa, inaabangan nyo talaga, yun yung una nyong binabasa pag buklat nyo ng Funny Comics. Supercat. Nakalimutan ko yung artist ng Supercat. But Supercat, kasi siya yung parang carrier nung Funny Comics. Funny Comics eh. Tapos I think the artist nagpunta ng ibang bansa or something. Binitbit niya yung IP na yun. So napalitan ng Superdog ata eh. Parang gano'n. Oo. Pero naiba na siya eh. Superdog yung sumunod. Superdog ata yung sumunod. Tapos si... Martinez. Yun, Martinez. Sabi dito sa... So, gumawa ng Supercat. Ano po ba? Nick Nock, yung mga yon. Sila, Ronnie Santiago, I think, ang gumawa nun eh. So, yun, yung mga inaabangan ko. Tapos, I remember, kasi nga, wala naman kaming access sa mga Marvel tsaka DC. Naalala ko kasi, tuwing pinupuntahan ko yung tita ko, na dati nasa nasa UP Manila. So, iniipon niya yung mga comic strips ng Bulletin. So, naalala mo ba yun? Yung, di ba, sa dyaryo, isang buong page yan, tuwing linggo ata, or may isang araw or everyday ata, na punong-puno siya ng comic strips. So, iniipon niya yun para sa akin. So, tuwing pupunta ako, tuwing dumadalaw ako, yun yung mga binabasa ko talaga. So, talagang nakaipon sa akin yung comics na yun eh. So, nandun naman sila Baltic and Company, sila tawag dito, Orphan Annie, yung puro ganun, Garfield, yung mga ganun. Oo. So, dyan ako lumaki talaga. So, more comic strips, tsaka funny comics. May mga comments tayo dito. Sabi ni Dennis Mendoza, not a lot of comics have senior citizens front and center. Doon sa 66. Totoo yan, Dennis. Well, nung naisip ko yung 66 kasi, parang I did a scan of all the superheroes. And parang walang representation nga ng matatanda, di ba, ng comics. Na parang either sila yung victim or sila yung needs saving, alam mo yung gano'n. So parang maganda to empower also. Siguro dahil tumatanda na rin ako. So parang maganda to empower senior citizens na, di ba, na parang sila naman yung maging superhero at mayroon pa ring kakayanan para sa lipunan, di ba? And natutuwa ako na tinanggap ng mga tao. Though parang nung una ko naisip parang baka hindi relatable to sa mga bata kasi senior citizen yung bida, tapos yung sidekick niya may disability, alam mo gano'n. So parang hindi ako sure kung tatanggapin ng tao. Mabuti naman, salamat ako sa mga readers na nagustuhan nila. And ayun. Maganda yung sadya na 66 kasi 2 S, tama ba yun, sir? Hindi, nag-isip lang ako ng age na hindi pa gaanong matanda. At hindi naman ganun din kabata na gusto kasi medyo nasa gitna. So parang ganda ng 66. So, tsaka may intrigue na konti, di ba? Para kasing, di ba, kala mo pwede ba 666 yan or 66? Oo nga. Tapos nung yung kung naalala mo, si Captain America, pinatay nila, di ba, sa comics? Oo. So, nung pinatay siya,
I think 66 year ng Captain America yun. So parang interesting din yun na may mga ganun. Isa sa mga comics na nabasa ko na yung mga parang matatanda yung bida, yung Kingdom Come. Kingdom Come, yeah. But sila naman, superhero from the very start. Na tumanda eventually at naging sa twilight of their years, no? Yeah. Nung nabasa ko yun, sabi kong galing naman ito, painted style, tapos ang ganda din ng story. Solid yun, solid. Sobrang, and I think nakakatuwa yung nangyayari din sa Marvel and DC, no? Parang there's a lot of retelling, there's a lot of reimagining. Ito nga, lalabas lang nung pinag-usapan namin ni Ace ngayon lang, yung X-Men 97, di ba? So parang tinuloy ulit nila yung X-Men story, which I think is interesting for a new generation kasi para magkakaroon ng bagong appreciation for the 90s X-Men eh. So para sa atin naman parang there's a little bit of nostalgia na parang uy, dito ako lumaki, di ba? Narinig ko pa lang yung alam ko na kagad ng X-Men, di ba? So nakakatawa rin yun. Sobrang sikat nung bata ko, 1993 yata yung pinalabas. Basta around 92 or 93 ako. Yung pinalabas siya sa ABS-CBN yata every Friday night. So, parang yun eh, parang isa sa mga foundation also of the movies eh, yung animated series eh. So parang interesting din yung nangyayari sa side na yun. Sinong niyo sir, paborito niyong X-Men character nung time na lumabas yung X-Men noon? Cyclops ako eh. Cyclops. Pero parang wala ata siya. Ano ba siya ng original? Nandun din. Nandun din. Original na sikat nun sila. Gambit, ganyan. Gambit, si Wolverine, Tapos nangungulik din ako ng mga cards noon eh. Nabibili sa tindahan. Yung mga text. Yun yung ginagawa kong reference. Puro toys. Kaya. Nung pandemya actually, kasi before parang nagko-collect ako ng mga, dami kong kino-collect na laruan, yung mga hot toys na malalaki. Pero nung pandemic, so parang nagkaroon ako ng, kasi wala tayong magawa, di ba? So parang nagkaroon ako ng renewed passion for collecting toys. Pero yung mga maliliit, yung 375, yung mga meron ako dito eh. Yung mga maliliit lang na ganito. Binili siya during pandemic. Nagsimula ako mag-collect. So, nagsimula ako sa Star Wars, yung original 12 na maliliit. So, hinanap ko lang sa mga thrift shops, sa mga vintage store, yung mga ganun. So, yun. Tapos, may mga X-Men din nandun. Hindi ko na pinasok yung toys kasi alam ko magastos na hobby. Totoo yun. Pero itong 375 kasi is a dying size. So, yung mga, hindi siya masyadong naglalabas eh. So, it's really more for collectors. Kasi mga bata, hindi masyadong naglalaro na ng 375. So, ang gusto nila yung malalaki. Malalaki na, siyempre. Yung mga 160. Tsaka, paglalaban-laban nila. Yung maliliit, parang wala na sila masyadong interest eh. Pero ito nga, parang, yan, dito ako lumaki. Yung mga yan. Gremlins, yung mga yan. Yung mga... dinidisplay nyo yan, sir? O kinokollect nyo lang muna? Actually, natutuwa lang ako tingnan eh. Parang gusto ko lang meron ako. Ito, Andre the Giant. Diba? Yun. So, yun ang aking passion ngayon to collect. Actually, nagpagawa ko ng version ng Bang Tino eh, ni Mr. Tino. Nice. Nakuha nyo na, sir? Wala lang dito. Pero meron siyang ginawa siya ng maliit na version. Nauuso na ngayon nga yung mga art toys eh. May plano ba kayong i-release siya for selling sa mga bumibili ng book? Actually, nung pandemic, I tried to create an art toy na manananggal. So, di lang natapos, hindi na tuloy kasi yung artist naging busy rin, tsaka may ginagawa na siya. Pero yung ilalim niya nahihiwalay. So, manananggal siya. So, may paghiwalay niya, lumalabas yung mga bituka. So, ako nakalagay ko sa IG ko, pero sinimulan namin yun. Tapos may backstory dapat yun eh, na teen manananggal siya, na medyo angsty, alam mo yung gano'n. So, hindi alam ng mga kaibigan niya na manananggal siya. So, but
bilugang buwan, hindi siya makasama sa mga gig kasi nga manananggal siya. Maganda. Hindi natapos eh. So, but ito nga, napunta sa Josefina. So, parang naging Josefina yung manananggal story ko. But, yun, up to now, medyo binubuo ko pa rin yan. Kasi gusto ko talaga gumawa ng, gaya ng lumaki ako sa Funny Comics. Sana yung mga bata natin, mga bata ngayon, lumaki rin na meron silang comics na pang bata. Kasi currently, parang yung market is really more for young adults and adults, di ba? Para sa atin, di ba? Yung mga bata, parang they don't have a like comics talaga nila na para sa kanila, di ba? So, and parang importante yung comics eh. Lalo na for, ito kalalabas lang nung bagong reading statistics. So parang ang baba na ng reading ng mga bata outside of the textbooks. And I think malaking bagay yung comics para sa pag-engganyo na magbasa ulit ang mga bata. Yeah. Doon tayo natutong magbasa noon eh. Oo eh. Bata pa tayo. Ang motivation kasi is to read for entertainment, di ba? Hindi siya required, walang exam pagkatapos mong magbasa, di ba? Wala kang gagawing term paper. You just read for enjoyment tsaka entertainment. So magandang entry point yung comics eh. So pag oras na you go into the habit of reading, di ba? You move on to, di ba, novels, you move on to short stories. So maganda sana kung meron din tayong comics para sa mga bata. Yun din yung isa sa mga initiative ng Comic-Con noon na nag-event sila ng isang Comic-Con na puro bata. Puro bata. Parang, it's all about kids. Pero yun nga, ganun talaga. Mga comics kasi ngayon ginagawa ng medyo mas matanda na, tapos yung mga stories. Medyo for adult and teens din yung storyline. Kukunti talaga yung gumagawa ng mga pambata talagang comics. Pero maraming gumagawa ng mga children's books. So parang, kasi ako galing ako sa children's book industry din. So parang maganda rin to like bridge the gap. Kasi merong gap talaga na wala tayong comics masyado. Though merong mga naglabas before, Pico, for example. Di ba? From Adarna House. Na parang anthology rin siya ng mga different comics. And I'm pretty sure marami pa yan na hindi lang lumalabas masyado sa merkado. Pero, yeah. Medyo mahirap na rin kasing ibalik yung mga bangketa comics noon. Kasi murang-mura talaga siya. Very accessible sa mga tao, mga bata. Tapos pwede pang maghiraman. Ngayon kasi hindi na siya as accessible yung mga comics. Tsaka economics din. Kasi mahal mag-print. Tapos, siyempre, hindi naman full-time job ng mga komikero talagang gumawa ng comics, di ba? So, laging side hustle lang natin to. So, continuity-wise, magkakaroon din ng bungi dyan eh. Kasi hindi natutuloy yung pagsusulat o paggagawa ng comics. No? Pero sayang, no? Maganda sana kung matuloy natin. Yeah. May plano ba kayong gumawa anytime soon ng pambatang comics? Or hindi ngayon ko lang naisip. Ngayon habang nag-usap tayo. So, kasi totoo, pag pupunta kayo sa mga comics convention, Comic-Con or Comiket, kukunti na yung nagbebenta ng comics talaga at mas konti or minsan nga walang available talaga for kids. Pero Mel, di ba? Pero makapansin mo, kada Comic-Con, kada comic convention, may mga naghahanap eh, di ba? So, may mga naghahanap. May mga magulang na kasama nila yung anak nila na naghahanap. Meron ba kayong comics na para sa edad niya? Di ba? Laging wala. Tinatanong nila palagi. Ang madalas nilang tanungin, pwede ba yan sa bata? Or Tagalog ba yan or English? Kasi binibili nila yung Tagalog na comics para matuto yung anak nilang magbasa ng Tagalog. Kasi English lang yung sinasalita sa bahay nila. Kaya nga may mga bumibili nung 66 tsaka Josefina na hindi age appropriate kasi medyo graphic siya eh, di ba? May a little bit of violence, a little bit of for example, Josefina, nudity, syempre manananggal siya eh. So parang they buy it because nga Filipino and they want their kids to and I guess doon po pasok yung role din ng magulang na, di ba, you read with your child.
di ba? So parang enjoy the book together. Malaking bagay din 'yun. Yeah. Lumaki din ako sa funny comics, kaya nung gumagawa ako ng comics, sinisigurado ko na yung ginagawa ko mga short stories na comics, pwede siyang basahin ng mga bata, pero more on ano siya, parang adventure, rated PG lang, walang masyadong ano. Ganun din ba yung dapat Mel, dapat yan maging mo next project. Comics for kids. Oo, comics for kids. Nung laki ng market eh. Ang laki ng market din ng kids eh. Diba? And parang in terms of themes na pwede nating explore, yan, sinabi mo ng adventure, number 1. Ang daming pwedeng climate change, for example, is a huge di ba, kung nagagawa nga ng Harry Potter to create di ba, like a massive hit about wizards and why can't we do something na tungkol sa mga sarili nating mga mythological characters, di ba? So pwede rin. How about parang badge ko na nanonood ka, di ba? Parang 13 teen, di ba? Teenage 13, yung mga ganon. Di ba? So 13 years old 13. 13 years old 13. So paano siya lumaki, di ba? So pwede rin 'yun. Para siyang Sabrina the Teenage Witch, di ba? Parang pwedeng ganon yung slant, di ba? Or parang dami nating naging brainstorming session tong di ba? But interesting, di ba? Tingnan natin, baka naman pwede. Sa mga nakikinig na mga komikero, di ba, pwede natin gawin yan sa passion project. Kapag tinanong natin yung mga hindi masyadong nagbabasa ng comics, ang tingin nila sa comics, pambata. Pero ang totoo, yung mga lumalabas na comics, hindi talaga pambata eh. Totoo yan. Parang there's a tawag nito, nakahon siya na para lang sa bata. Pero I think matagal na rin napagpag yung konsepto na yun, di ba? Lalo na sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga lumalabas na comics natin are really for the adult audience. Yeah. Nag-ano na rin nag-evolve na rin talaga, naging niche na yung pagbabasa ng comics. Hindi na siya as mainstream. Ang mga tao ngayon kasi nakikita ko, puro na sila eh. Reels, yun yung lagi nilang kino-consume. Mga TikTok short videos na. Tapos yun, sumikat din yung mga webtoon. Aware ba kayo doon, Sir Ras? Yes. Talagang so parang ang dami rin na nagtutulungan yung platforms eh. So yung webtoon tsaka yung mga K-movies or yung mga K-dramas, di ba? Karamihan diyan galing din sa webtoon eh. So, maganda rin yung nangyayari na nagtutulungan yung different platforms. Kasi at the end of the day, content naman yan eh, di ba? So, bakit hindi tayo makagawa ng di ba, TikTok version ng comics, di ba? Na serialized, di ba? So, pwede rin yun. Pwedeng you don't need to wait for a full-length movie to get our stories out there to a different platform kasi that can still work naman via TikTok, for example. Actually, parang nauna nga tayo eh. Di ba, webtoon, ginagawang pelikula, TV show. Noon, ginagawa na yan sa Pilipinas, 80s, correct, 70s. Mga comics, ginagawang movie. Panday. Tapos, di ba? Medyo drama. Yan. Tapos, sa US, parang recently lang din ina-adapt yung comics na maging pelikula. Pero sa atin, 50s, 60s, 70s, golden age ng movies sa Pilipinas. Actually, sa to lang, ang dami-dami nating content. Ang dami nating IP, kumbaga, na sa atin lang. And when you look at it, parang, may mga pelikula nga na lumalabas sa Hollywood ngayon na parang naisip na natin to na 1960s pa lang. Di ba? Parang, same slant ng di ba, yung kwento na to, di ba? So parang, I will not be surprised na eventually biglang magkakaroon ng superhero na matanda na, 66 na kwento niya, di ba? So, I guess it's really more funding in a way and support. Kasi, di ba, parang hindi naman ganun kadali rin gumawa ng pelikula, di ba? So, but in terms of content, ang dami natin eh. Pumunta ka lang sa Comic-Con eh. Ang daming kwento dun. Grabe. Totoo. Pati nga yung mga stickers eh, di ba? Minsan, di ba, karamihan stickers yung binibenta. Pag titingnan mo yung sticker, parang itsura pa lang, parang, uy, may kwento tong sticker na to, di ba?
Doon pa lang sa sticker na yun, ang dami mo nang pwedeng maisip na content. Support lang talaga ang kulang. Paano yung ano nyo, sir? Yung araw nyo nagsisimula? Kasi naisisingit nyo pa yung comics kahit nasa busy schedule nyo. So, how do you find time to write your comics? Kasi ano ako siguro training na rin sa trabaho ko. But hindi ako yung writer na nagsusulat sa papel. Paano ko ba explain to? Sinusulat ko muna sa utak ko. So, lahat nasa utak ko muna. So, kunyari, habang sinusulat ko yung Josefina sa utak ko, may 2 o 3 pang kwentong sinusulat ako nakasabay nito. So, pag nabuo ko na sa utak ko, saka ko lang isusulat. So, parang in effect, final draft na lang yung on paper. Pero yung mga first 2 drafts ko, nabuo ko na sa utak ko. So, alam ko na yung simula, gitna, tsaka ending. So, pag nabuo ko na yung 3 yun, kumbaga yung mga pillars na yun, okay, yung gitna na lang kailangan kong tapusin. So, parang ganun yung proseso na ginagawa ko. So, ngayon, for example ngayon, nagsusulat ako, sa utak ko lang. So, wala pa akong kinocommit sa paper. Kasi right now, for example, meron akong kwento, parang hindi pa ako sold sa ending. So, parang butas na butas pa yung ending. So, hindi ko ma-commit sa papel o hindi ko ma-commit sa computer unless maisip ko yung ending na yun. So, ang dami kong ending na naisip. Pero, di ba, once ko ma-figure out yan, boom, saka ako isusulat ngayon. So, parang ang hirap naman nun. Paano kung kasi, di ba, yung ideas naman, they come and go. Minsan nawawala siya bigla eh. Sinusulat ko meron akong parang bullets lang sa telepono. Parang bullet 1, ganito. Pero marami akong kwento na itapon ko na dahil hindi ko talaga ma-figure out kung saan papunta. For example, ito ngayon, Holy Week, di ba? Alam mo yung Holy Week, ang yaman natin sa, ito, daming kwento natin sa Pilipinas sa Holy Week, di ba? Yung mga traditions natin, ang dami. Bawal masugat. Yung mga ganun, bawal masugat maligo, di ba? Friday. Dami natin pamahiin, pag naglalakad ka, lalo na sa probinsya, mga Pampanga, di ba? Ang daming naghampas-hampas sa likod nila, di ba? So, ang daming triggers for stories. Pero isa sa mga iniisip ko, na matagal ko na iniisip hindi ko alam kung kilala mo si Samuel Bilibit. So, okay, si Samuel Bilibit, wala sa Bible yan. Pero nasa passion, nasa ano siya, yung alam mo yung passion, yung pabasa, nandun siya, si Samuel Bilibit. Si Samuel Bilibit, isa sa character na kinukutya niya si Jesus. So, habang binibit-bit niya yung cross, parang dinuraan na ata niya si Jesus or basta kinukutya niya na parang hindi ikaw talaga yung Diyos, yung something. Sa pabasa, sa papasyon, na-curse siya na binigyan siya ng immortality, di ba? So kung titignan mo kung superhero siya, immortal siya. Pero it's a curse kasi mabubuhay ka habang buhay. Hangga't hindi ka nagre-repent. Di ba ang ganda kwento nun, di ba? Imagine mo si Samuel Bilibit kasabay mo sa LRT, di ba? O sa MRT. Oo nga. Diba? Buhay na buhay siya. Buhay na buhay. Tapos, ang dami na nang gawa sa buong buhay niya dahil lang doon sa moment na yun na pinagsisisihan niya. Di ba? Yun, hindi ko maisip hindi ko paano may ending. Parang hindi ko parang ang tagal ko nang gustong buuin yung Samuel Bilibit na kwento na yun. Yeah. Pwede siyang maging proof na may totoo si Jesus kasi nga nandun siya eh. Tsaka interesting, diba? Kahit hindi ka Katoliko, kahit hindi ka Kristiyano, kahit hindi ka naniniwala actually. Interesting kwento ni Samuel Bilibit. Yung kwento. Cursed for ng immortality, di ba? So, pwede siyang serialize, di ba? Sa buhay niya. Na-experience niya yung World War II, na-experience niya yung ganitong gera, di ba? Ang daming dumaan na nabuhay siya di ba? Para siyang si Sandman, di ba? May ganun din, di ba, side si Sandman. Yun, yung mga ganyan. Ang dami kong mga kwento na nasa utak ko lang. Nandiyan lang siya. Hindi ko maano kung paano ko bubuin So, sa mga nanonood, sabi ni Mike, ayan, correct. Parang Wandering View.
or Siya Highlander? mismo yan. Tama ka, Mike, no? Siya mismo si Wandering Jew. Si Samuel Bilibit. No, parang Highlander nga yung dating. Correct. Tama ka, Mike. Yeah. So, as of the moment, sir, nabanggit nyo dun sa podcast ni Duy, mayroon kayong ginagawang kwento pero hindi nyo pa pwedeng i-reveal. Hindi may pa ano kasi... ba yan? Gaano pa katagal bago siya matapos, tingin nyo? Ang target namin siguro last quarter of this year. So I'm partnering with Ace again, Ace Enriquez, na gumawa ng Josefina. And ang tinatarget namin is last quarter of this year. So sana abangan nyo. Abangan nyo yan. One shot lang siya, one shot comic. Pero ibang-iba sa lahat ng sunod ko kasi hindi siya superhero, hindi rin siya tawag nito, hindi siya myth. But kakaibang Ras Molina ang makikita nyo dun sa comics. Kakaiba. Parang yung mga sinasabi ng mga artista. In his most daring role ever. Di ba? Nung nag-try kayong gumawa ng comics, sir, hindi ba kayo na-intimidate na parang kaya ko bang gumawa ng sarili kong story or talagang pilinano nyo talagang actually hindi siya masyadong purposive in a way. Kinakwento ko nga doon sa last interview kasi lahat ng itong mga kilala ko magagaling na mag-comics, kasama ko sa trabaho. So, katabi ko sa table, katabi ko si Budget. So, nandito sa side si Budget. Sa likod, nandun nga sila Ian Santa Maria, si Mervin Malonzo, si Bo Guerrero, si JB Tapia. Mga big time pala yung mga kasama nyo noon. Lahat yan. Nung panahon wala pa silang comics. Except for Budget siguro. And lahat kami, parang tuwing break at siyempre sa industriya namin, madalas ang overtime. So tuwing nag-overtime, kwentuhan ng comics, may ganun batuhan ng idea. And kasi galing ako sa ibang industriya, which is children's literature nga. Parang wala akong masyado ma-contribute, wala akong mabato. So naisip ko parang, isip kaya ako comics. So naisip ako, saka naisip yung 66, sabi ko kay Ian. Kasi si Ian talaga ang nakita ko at the onset, sa utak ko, si Ian lang ang makakagawa at least for the first book na he can pull it off na action-packed but at the same time may drama and with a little bit of a heart. So parang sa utak ko talaga it was really Ian. But during that time, ginagawa pa niya yung Skyworld with Mervin. So Mervin Ignacio. So kailangan kong maghintay. So naghintay muna ako. So habang hinihintay ko siya, kina-craft ko na yung 66. So nung ready na siya, okay, boom. So yung process namin noon was it started with as an indie comic talaga. So nagsimula kami talagang mga Ashcan din, mga photocopy din. Ashcan. Yung first 3 chapters was really Ashcan. So nakatawa nga kasi unang sabak ko sa comics, tapos si Ian din, unang sabak niyang at least magbenta ng sarili niya na comics, no? And yung unang benta namin, wala kaming kinita. Parang lugi pa ata kami kasi dami namin kinain hotdog sa labas ng Comic-Con. Diba? So parang hindi man lang kami break even, talagang lugi kami kasi binayaran namin mesa at wala kami masyado. So nung pangalawang chapter na, sumama na yung mga kaibigan namin, sumama na yung asawa ko, sabi nung wife ko, ako na magkakahat sa inyo. Dahil hindi ba kayo kumikita. Diba? So, the presyo namin tama. Tama yung benta namin. Hindi kami masyadong naging magastos. So, yan, nakatulong. But, hindi talaga siya. First 3 chapters. Then, na-pick up ng Anino Comics. So, si Anino yung pinitch nyo ba siya sa Anino or kayo yung nilapitan? Pinitch ko. Kasi, nagsusot na ako for them. For Children's Lit. So, nung panahon din niyon, parang they were trying to get content for Anino Comics kasi binubuo ulit yung Anino di ba? So, yun nga, lumabas na yung mga piko. And malaking bagay din si Carl Joe Javier, isa sa mga editors ng 66 kasi siya talaga yung
sinama niya si sa anthology. Siya talaga yung nag-push for 66 and nainganyo rin kami na magsulat, no. Pasalamat din ako sa kanya. So yun, yeah. Ayos. Ano yung sir, ma-advise nyo sa mga gustong magsubok gumawa ng sarili nilang comics? Kasi yung mga iba mahirap, parang ayaw nilang ilabas yung gawa nila kasi parang pangit pa, hindi pa siya perfect, ganun. Na-feel nyo ba yung ganun noon? Na kailangan perfect to bago ko ilabas? Wala hindi mo, it will never be perfect I think it just has to, una-una parang ang kailangan mo sagutin, bakit mo ginagawa ito? Parang that's I think the first thing that you need to answer. So bakit ka ba gagawa ng comics? So bakit mo gusto magkwento? So parang napaka-importante yung tanong na yun kasi kung wala kang purpose, madaling bitawan di ba? Kung wala kang, hindi ka ganun ka-driven, madaling bitawan ko kahit anong project. So unang tanong mo sa inyo, bakit mo gustong gawin ito? So yun ang pinaka-importante. Number 2, yun nga, parang never magiging perfect yan. Meron ka makikitang butas or meron ka makikitang gaps in the ways of improving it, no? Pero importante kasi una-una, ikaw ang unang-unang reader ng kwento mo di ba? Naging masaya ka ba? Naging happy ka ba dun sa output, di ba? Pag nasagot mo yung tanong na yun, then go for it, di ba? Ang pinakamalungkot, sabi ko nga lagi parang pinakamalungkot na kwento para sa akin ay yung mga kwentong hindi nababasa. So kung may kwento ka sa utak mo, ilabas mo, share it with people. If you want to start with a small group, di ba? Share it with people na ina-admire mo and binavalue mo yung opinion nila. So sa kanila mo muna ipakita, di ba? Kasi sila yung magiging honest sa'yo na alam mo, ito, palitan mo to. Kaya natutuwa rin ako kasi bilang writer, no, I get to work with partners, artist partners na nirerespeto ko talaga, di ba? Yan, sila Ian, sila Mikey, si Kadjo, sila Ace. Kasi sila rin yung unang-unang magbibigay sa'yo ng input na parang, pwede natin, tanggalin mo na to. Kaya kong gawin visual ito. Or to, parang dragging, tanggalin mo na to. Alam mo yung gano'n? So, damang-dama mo yung collaboration Ako, I'm a big fan of collaboration kasi sa industriya namin, puro collaboration. Sa children's book industry, ganyan din, di ba? So, ang saya lang nung partnership. Gaano ka ka-detail mag-sulat ng comic script, sir? So, page 1, panel 1, gano'n ka ba? Ganun. As detailed as possible ako. Kasi, well, siguro dahil din sa yung mga huling nalabas ko kasi very tawag nito, period kumbaga, di ba? Na kailangan very detailed yung kwento. Lalo na for Josefina kasi ano yan World War II, di ba? So, yan, heavily research yan. Back and forth kami ni Ace, no? Palitan ng libro. In-order ko pa sa Amazon yung mga iba Tapos meron pa ako mga DVD kasi hindi mo mabasa yung wala masyadong kwento about World War II from the point of view of Filipinos and the guerrillas na lumaban. So very detailed talaga. Kung hindi man ilagay sa script, nasa conversation namin, ganito yung itsura ng mga baril, di ba? Ganito yung itsura ng mga uniform, di ba? For 1201 naman, ganito yung language. Talaga pinag-aralan ko. Nakipag-usap ako sa yung mga lumaki talaga nung panahon ng martial law. O ganito kami magsalita. Ganito yung mga words na kailangan mo ipasok. Yung mga ganun. So, importante yung research. Oo. May fascination din ba kayo sa sir, World War II? Kasi nung bata ako, maraming kwento yung mga matatanda about panahon ng Hapon. Like, sobrang marami silang kwento about it. Si Mang, isang komikero sa Rico Rival, nakausap namin siya one time. Tapos nung World War II daw, panahon ng World War II, silang magkakapatid, binigyan ng backpack. Andun na yung tubig, pagkain, just in case na magkahiwalay sila, may magsusurvive sila. Kasi yun nga, ganun ka-uncertain yung panahon na yun na talagang grabe yung buhay. Totoo. May mga favorite ba kayong movies, book about World War II na na-encounter nyo habang nagre-research kayo nung Josefina?
Ngayon binabasa ko yung Yamashita Treasure. So, kakabili ko lang nung ebook. But grabe yung Yamashita Treasure, kung paano tinago at kung nasaan. Kasi madami tayong treasure hunters ngayon eh. Ganda rin comics yun, parang, di ba, parang si Ace actually nagbato ng idea na yun, parang gawa tayo ng parang Yamashita, di ba? Pero while reading it and the lore behind the Yamashita Treasure, yung mga iba kasi, yung mga iba daw, for example, itatago nila, di ba? Yung mga naghukay, nililibing nila kasama nung treasure para hindi malaman kung nasaan talaga. So, konti lang yung mga taong ano. So, kung makikita mo yun, yung Yamashita Treasure, maghukay mo nun, marami mga bungo dun, I'm sure. Bangkay, oo. Mga bangkay. Bungo na sila ngayon. Kasi nilibing sila kasama ng treasure eh. Totoo talaga na may Yamashita Treasure. May Yamashita Treasure, oo. Talaga. Kasi niloot yan eh. Niloot ng mga Hapon yan eh. Di ba? So, ganoon din sa yung Germany naman, di ba? Ang niloot naman nila is mga art, di ba? Or mga, di ba? Ang daming ninakaw, actually. Sa bawat, di ba, issue pa rin nga hanggang ngayon, di ba? Pag pumupunta ka sa museum sa ibang bansa, karamihan ng mga artifacts doon, ninakaw yun eh. Di ba? Totoo. Galing sa kultura ng mga ibang bayan din yun eh. So, interesting yung historical fiction kasi, well, number one, nakagawa ka ng fiction out of it. But at the same time, parang nagkakaroon ng curiosity for that period. So, for example, Josefina, though it's really not about World War II, yung mga nakakabasa, parang nainganyo na magbasa about World War II. And gusto na malaman kung anong ginawa ng mga Hapon ng mga panahon na yun. So, nagkakaroon sila ng sarili nilang point of view and sarili nilang opinion about war. Kasi right now, parang nababasa kayo mga ibang mga parang girain natin itong ganito, girain ito. Hindi nyo alam kung paano yung gera. Kailangan medyo mag-research kayo ng konti dahil napakahirap ng mundo ng panahon ng gera. Yeah. Walang panalo sa gera eh. Lalo na yung mga civilians, kawawa talaga. Yeah, kaya may lumang video sa YouTube about yung aftermath ng bombing of Manila. Napanood ko yun, yung ni-recolor nila. Nakakalungkot. Parang may bangkay sa daan, dinadaan-daan lang. Grabe, Mel, pag nagre-research ako ngayon, yung ginawa ng mga Hapon, grabe. I-research na lang, nakikita naman yun sa Google eh. Pero grabe yung bestiality talaga, kahayupan na talaga. Kaya I think yan yung point din ng Josefina eh, yung halimaw na naging tao sa panahon na yung mga tao naging halimaw. Kasi grabe talaga. Grabe talaga. Parang sobrang medyo mahirap isipin na kapag nasa Japan kayo mga tao very polite, very kind, ganyan. I think kaya sila ganun kasi because of their history also, na ayaw na nilang maulit. Kasi parang feeling ko may kinalaman din yun, di ba? And I think, dapat hindi talaga maulit. No? So we need to learn from our history. And I think sila natuto. So parang dapat matuto kayo, parang hindi mo na maulit. Or parang nagawa na yun before eh. May blueprint na tayo eh. Di ba? So wag na nating ulitin ulit. Di ba? So, yun, malaking motivation. So bumabalik ako dun sa bakit mo ba gustong isulat. Di ba? So, yan ang reason kung bakit ko gusto isulat ng Josefina. Kasi it's not just about World War II. It's about us now. Di ba? Na we have a tendency na bumalik yung monsters inside eh. Di ba? Di ba? Di ba? Parang ang dali po patay ng tao. Ang dali. Di ba? Nakikita natin ngayon. Di ba? Bukas ka lang ng radyo mo, manood ka ng TV. Nangyayari. Di ba? So, it's still relevant. Though we're talking about World War II and we're talking about monsters and manananggal. Why is it relevant currently? So I think that's also the reason. Sino yung sir, kung halimbawa bibigyan kayo ng option na dream collaboration na artist na magdo-drawing nung gawa mo? Sino bukod sa'yo? Bilib ako sa mga bata ngayon. Bilib ako sa mga bata. Ang gagaling ng mga bata. Ren Galeno.
Ren Galeno, mahusay yun. Grabe ang galing. Sila Sampay, di ba? Ang daming mga galing na mga bata eh. So nakikita ko yung trabaho nila, parang wow. Sabi ko, kung bigyan lang akong kalahati ng talent na to, sabi ko, galing sana. Kasi, di ba? Ang gagaling nila. Talaga na-impress ako. Hindi lang yung art even the storytelling. Tapos very Pinoy yung mga slants nila. So that's what I sort of appreciate, di ba? Na parang, ang galing ng mga kwento nila. Speaking of magaling, shout out kay Tarantadong Kalbo. Sabi niya, Lodi isa pa to. Isa pa yan. Hello. So yan. I think, when we're talking about purpose, Tarantadong Kalbo, di ba? Parang, has always been true to his purpose. And klaro siya. And nababasa ko yung mga nagko-comment sa kanya. Nababasa ko yung mga tawag nito, mga humihirit-hirit. And he has been true to that purpose. So parang, that's the motivation for you eh. For you to wake up every morning and make comics, di ba? Kasi parang, alam mo yung purpose mo sa buhay. And I think that's very, very important. Napaka-prolific, tas sobrang ang tapang talaga pag gumawa ng political. Lodi yan, Lodi. Yan. Sabi ni RH, hi guys. Isa pang Lodi to. Isa pa to. Dami pala kayo nakikinig. Ito si Vanessa, magaling to na webtoon artist. No Sleep Are We. Grabe. Ang pangalan niya. Sa webtoon naman. May mga kinukonsume ba kayo, sir, sa webtoon? Or hindi kayo masyadong fan ng ng webcomics na scroll? Well, may mga minsan na nagbabasa ako. Pero parang ang dami ko pa kasing backlog sa mga libro. So, ang dami ko, ito, hindi ko pa nga natatapos to. Paano ba itong camera na to? Ayan, postal. Late na nga ako dito eh. So, ba't binabasa ko ito ngayon? Dami. Ito, ako lang ng libro ni Ambeth. So marami ako nakatambak pang mga libro dito na kailangan kong basahin. So yun. Sabi nila, sir, magkaiba yung book reading sa book collecting na hobby. Oo. Pero for both, at least, di ba? Parang meron kang libro. Tinigil ko na rin mamili ng mga sale books kasi natambakan din ako ng mga books na hindi ko naman nababasa. So basahin ko muna bago ako bumili ulit ng bagong book. Pero minsan kasi sayang eh. Bargain kasi talaga minsan eh. Tsaka parang ang sarap lang. Parang yung mga laruan kanina na pinakita ko sa inyo. Parang ang sarap lang na nandyan siya. Di ba? Parang it's so comforting na nandyan yung libro at nababasa siya. Parang saya. Oo. Kung ano yung pwede nyong ma-advise, kasi medyo magwa 1 hour na tayo, bilis ng oras. 1 hour na? Grabe. Gusto ko pa magkwento. Kung meron kayong isang tip sa new comics creators na sobrang nakatulong sa inyo in producing your stories, ano yung tip na yon? Parang lagi tumatatak sa akin, and I think lagi kinakwento rin to ni Budget. Yung sinabi ni Neil Gaiman, na parang may lumapit sa kanya na parang, you should write about our tikbalangs and our manananggal. Tapos ang sagot ni Neil Gaiman was, why don't you write about it? Because, di ba, sa inyo yan. Di ba? And I think that should be our calling dahil ang dami nating pwedeng maisulat. Kanina nga, pinag-usapan natin yung Holy Week, di ba? Ito, Holy Week lang, isang buong linggo. Pero di ba, hitik na hitik, punong-puno to ng tradisyon at napakadaming kwento na tayo lang ang pwedeng magkwento, di ba? Maghanap ka sa ibang lugar na nagpapapako tuwing Biyernes Santo, di ba? Dahil gusto nilang maibsan yung kasalanan nila, di ba? Tayo lang yan, di ba? Tayo lang. Di ba? Dinadayo nga ng mga foreigners yun eh. Di ba? Napaka-rich nung culture natin. Napaka-rich ng stories natin na we do not need to look elsewhere. Dahil dito pa lang, punong-puno na at ang dami na nating pwede maikwento. And ako nga, nanghihinayang nga ako sa oras ko kasi, di ba, parang 24 oras lang, pero parang ang dami nating kailangan gawin, ang dami nating kailangan maisulat. And as a community and as an industry, parang kung magtutulungan tayo to promote our culture, parang ginawa ng K-drama at K-pop, di ba, sa Korea. Di ba? Baka pwede tayo yung
industriya na magbitbit ng Pilipinas to a wider stage or a global stage. Dahil talaga napakaganda ng mga kwento natin. And ang daming talent, no? Ngayon pa lang in this call and in this session, parang yung mga nakikinig lang ngayon, sobrang grabe na yung talent, di ba? Oo nga. Yun. Yan. Show your stories to the world. Yan. Thank you very much, Sir Russell Molina. Salamat, Mel, and thank you everyone sa mga nanonood at nakikinig. Saan po pwedeng mabili yung mga books nyo na naka-display? Lahat naman available sa Adarna House at sa Lazada and Shopee. Abangan nyo yung parating na bago namin ni Ace Enriquez. Hopefully lalabas ng last quarter, so medyo either November or December, but we're really targeting this year. So abangan nyo. Maraming salamat. Saan kayo pwedeng i-follow, sir, sa social media? IG, wala kayo sa Facebook? Wala ako sa Facebook kasi Instagram. So, Russell Molina sa Instagram. Oo. Yan, may mga pahabol. Sabi ni RH, kayo magsulat, that should be our calling. Yan, sabi ni RH. Tama yun. And si Vanessa Tolentino, thank you po, super inspiring. Thanks, Vanessa. Maraming salamat. Okay. Yan, thank you everyone sa mga nakanood sa Indie Comics Podcast tonight. Happy long vacation sa inyong lahat. Magnilay-nilay tayo, mag-reflect, humarap kayo sa salamin para mag-reflect. Magsulat tayo. At lumikha. Thank you, comics people. Yan. Salamat. Bye-bye.